Una po sa ating mga balita, sa harap ng pinaigting na hakbang para mapaunlad ng ekonomiya ng bansa, tiniyak ng Administrasyong Marcos Jr. na ginagawa ang lahat para hindi na bumalik ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Kabilang na riyan ang pinaigting na kampanya kontra katiwalian, si Joshua Garcia sa sentro ng balita. Paiigtingin pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon at pagpigil sa money laundering sa bansa. Kabilang dito ang paghabol sa mga nasa likod ng maanomalyang proyekto kontra baha. Ayon sa Malacanang, layon nito maiwasan ang pagkakabalik ng Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List. Listahan ito ng mga bansang talamak ang money laundering o ang paggamit ng pera mula sa iligal na aktibidad. Nakatanggal na po tayo sa gray list ng PATF at kaya po nagpaimbestiga ang Pangulo at tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapanagot sa mga sangkot upang maging malinis po ang ating bansa sa isyu ng korupsyon. Siniguro ng palasyo ang pagpako sa mga ari-arian ng mga sangkot sa mga binalahura at pinagkakita ang flood control projects. Nasa 4,000 at 600 bank accounts na ang isinailalim sa freeze order ng Anti-Money Laundering Council para mapigilan ang paglalabas ng pera ng mga sinasabing sangkot sa flood control scandal. Ang pag-freeze ng assets, importante po yan. At kung meron mang sino mang kinalaman sa mga korupsyon, ay dapat lamang po na ma-freeze ang assets. Refleksyon anya ito ng pagtugon sa korupsyon at salamin sa mga hakbang ng pamahalaan para hindi na mapasama ang bansa sa gray list. Mahalaga ito para mas marami pang negosyante ang mahikayat na mamuhunan sa bansa at makita ang Pilipinas bilang investment hub. Unang-una po, nagsisimula pa lang po tayo. Meron na po mga nakakasuhan at sinabi rin po ng Ombudsman at ng DOJ ay patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So tingin natin po ay nakikita naman ito para mapatunayan ng bansa sa pamumuno po ni Pangulo Marcos Jr. na sincero po at seryoso ang administrasyon na ito na pugsain ang korupsyon. Sa ngayon ay pinag-aaralan na ng Office of the Executive Secretary ang 125 araw na accomplishment report ng Independent Commission for Infrastructure na inaasahang makatutulong para mabunyag ang iba pang sangkot sa mga ninakaw na pondo sa flood control projects. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.